yung bomba ng Tecno ngayon. Yung kanilang pinakamura, pinakasulit, and napakalupet na Tecno Spark Go 2. Sa halagang 3,000 pesos, meron ka ng Unisoc T7250, which is okay na processor, 5,000 mAh battery with 15 watts of fast charging, tapos meron pa siyang 128 GB of storage, which is napakalaki na talaga for its price. And get this, meron siyang napaka-amazing na specs na hindi mo makikita sa iba't ibang mga brands. Kahit nasa mga mamahaling smartphone pa, walang ganito. And this is a free-link, free call without signal. Akalain mo yun, makakatawag ka pa rin kahit nga walang ka SIM, wala kang signal, pwede pa rin yun. As long as meron kang other Tecno phones like Pova or another Tecno Spark Go 2, makakatawag ka na or makaka-text nang walang problema. Tapos free. Meron palang ganon, di ba? Tapos napakamura lang. Kaya naman, kung naghahanap ka na isang 3,000 pesos na smartphone, tapos para kang call center, tawag ka ng tawag, baka ito na yung para sa inyo. Magkakaroon na ng unboxing and full review para naman malaman ninyo kung ano pa yung mga ibang features with this phone, kung okay nga ba talaga siya pang gaming, or kung okay ba yung kanyang camera. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTin TV. Now, kung gusto nyo ipag-giveaway ko itong phone na to, 2K likes lang and ipapamigay ko to. Now, just look at that. Maganda pa rin yung kanyang box. Go 2. Meron siya mga specs dito. And orange na orange. Walang halong blue. Ewan ko lang. Diba Tecno blue? But yes, tingnan naman natin yung kanyang loob. Oh, so ang unang bubunga sa atin dito is yung mismong smartphone. Just look at that, diba? Parang iPhone 16. Kaya ako to in order. Hindi ako makabili ng iPhone 16 ang mahal. Siya na lang. After that, marami tayong mga bagay dito guys. Meron tayong USB A to Type-C na cable, 10 watts charging brick. Yes, 10 watts lang yung nakalagay guys. Binasa ko talaga. Pero up to 15 watts po yung kanyang sinusupport. So, bumili na lang kayo ng mas higher wattage na charging brick. After that, meron tayong SIM ejector pin, ang kanyang warranty card, and meron tayong kakaibang case dito guys. So, unlike other phones or mga cheap phones na na-review natin, eto hindi na clear case. Black case po siya na merong pattern dito sa likod. I like it. So far, kompleto naman yung kanyang box. Medyo sad lang dahil nga hindi mo mamamaximize yung kanyang charging with this one. 10 watts lang kasi to. Tapos siya nagsusupport na ng 15 watts. Now, just look at that. Diba? Tecno Spark Go 2 and this is the iPhone 16. Napakalapit lang. Kamukhang kamuka. 2 camera module pero isa lang talaga yung camera niya dito. Yung isa po ay yung kanyang IR blaster. Yung gamit ng IR blaster is para na siyang remote. Meron tayong app dito na IR remote and pwede mong i-add yung iba't ibang devices like aircon, TV, and marami pang iba. Makokontrol mo na lahat ng mga devices na yan using this phone, di ba? So, no need to worry na kapag nawala yung remote nyo. So, kapag mayroong sumisigaw na nasan yung remote, sabihin mo na lang, I got you. Now, when it comes to the build quality of this phone, ito po ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Sa likod, merong nakalagay na Tecno Spark logo, which is napaka-subtle lang. Simplicity is beauty na para sa Tecno phones ngayon. And I think it's one of the best design phones dahil nga premium looking siya kahit na napakamura lang. Unang tingin, para na siyang glass guys or parang aluminum. But yes, once na nahawakan mo na siya, dun mo na malalaman na plastic talaga. The good thing with this one is that nag-offer na to ng up to 1.5 meters na drop resistance. So, pwede mo nang ibalibag etong phone na to without experiencing any problem. Kahit na napakaganda niya, hindi siya madaling masira. Malupit. Tapos kapag medyo tanga-tanga ka naman at nabuhusan mo ng tubig etong phone na to or nabasa siya ng ulan, hindi pa rin problema yan. Dahil nga meron siyang IP64 water and dust resistance. So kapag splashes lang and hindi talaga siya nalubog sa tubig, makakasurvive pa rin eto si Tecno Spark Go 2. Okay na okay talaga. Now when it comes to the buttons and ports naman, dito guys sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsusupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. So kapag nakulangan ka pa sa kanyang storage na 128GB, pwede ka pa rin magdagdag via SD card. Okay na okay. And lastly dito naman sa top guys nakalagay yung kanyang secondary speaker which is isang butas lang. Hindi ko alam. Pero yes, dual speaker na etong phone ito up to 300% volume. So far malakas naman yung kanyang speaker para sa akin and maganda na rin. Dahil nga bihirang-bihira lang sa isang 3,000 pesos sa smartphone ang maglagay ng
2 speaker. Meron nga ibang smartphone guys, 10,000 pesos na, pero wala pa ring dual speaker. Isa lang. Eto, napakamura lang, dual speaker ka na. In that way, mas malakas yung kanyang sound and also mas balanced din. Left and right habang nagigaming. Diba? Mas okay. So far, pagdating dito sa build quality na tong phone na to, okay na talaga etong si Tecno Spark Go 2. One of the best looking phone na nabili ko lang sa halagang 3,000 pesos. Now, let's talk about its display. So, eto guys ay merong 6.67 inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. Pagdating naman sa kanyang brightness, etong phone ito ay makakaabot na ng up to 700 nits brightness. Para sa akin, okay naman siya, bright na rin, and also, mabilis na rin siya with a 120Hz refresh rate. Napaka-smooth na ating pag-scroll, hindi na madedelay-delay. Ewan ko lang sa inyo guys, pero para sa akin, napaka-amazing pa rin na nalalagay na nila to sa isang napakamurang smartphone. Currently, sa mga flagship phones ngayon, up to 144Hz lang talaga yung pinaka-max. So, sa isang 3,000 pesos, mai-experience mo na yung parang top of the line pagdating sa smoothness ng inyong display. So, 120Hz, big deal talaga to. Nasasanay lang tayo guys dahil sa Tecno and Infinix, pero hindi talaga dapat to nilalagay sa mga murang smartphone. Tandaan nyo yan. But yes, pagdating naman sa quality, sakto lang po siya. Hindi ko to isusugarcoat dahil nga 720p lang naman siya. Perfect na to para sa mga naghahanap ng isang budget phone na pwede nang manood ng mga movies or videos sa inyong mga SOCMED. Okay pa rin naman siya. And okay pa rin naman yung quality niya para sa akin. Yung kanyang size din is perfect na perfect. Hindi siya masyadong malaki. Hindi rin siya maliit. So, saktong-sakto lang yung size ng display nitong phone ito. Now, when it comes to the bezels naman, of course, hindi natin to madedenay na kapag mamura, meron talagang bezels. Especially at the bottom part, medyo malaki dito guys. But the good thing with this phone is punch hole na po siya, unlike sa mga other device or phones at this price point na meron pa rin mga teardrop notch, which is ew, parang 2023. 2025 na, dapat mga punch hole na kahit mura, di ba? So yes, overall, nag-enjoy pa rin man ako dito sa napakamurang display ng Tecno Spark Go 2. Maganda na po siya, and parang parehas na sila nitong Infinix Smart 10, which is mas mahal ng konti. Now, let's talk about the performance of this phone. So eto guys ay nag-run na ng Android 15 Go Edition with iOS 15. Now, si Tecno and Infinix guys ay nagre-release ng magandang Go Edition. Hindi katulad ng mga ibang brands na Go Edition na napakalayo talaga compared sa full Android. Yes, meron kang mamimiss na mga features with this one na makikita mo lang sa mga full Android devices. But for me, hindi naman siya kulang na kulang talaga. Kapag i-hold natin yung kanyang power button guys, meron tayong lalabas na AI assistant dito, which is si Ella. Try natin. Open Facebook. Nag-iisip. Oh, 'di ba? Mabilis na rin. Sa ibang mga Go Edition, hindi mo 'yan makikita. But sa Infinix and Tecno and Itel, meron ng ganito. Malupit. Now, when it comes to the processor naman, etong phone na to ay merong Unisoc T7250 with octa-core CPU up to 1.8 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Eto guys, yung karaniwang best pagdating sa mga budget phones ngayon dahil nga optimize na tong processor na to pagdating sa iba't ibang games. And even sa Antutu benchmark guys, nakakuha na po siya ng 262,000 pagdating dito, which is malaki na rin. Okay na okay to compared sa MediaTek Helio G50, G30. Iho talaga yung mga processor na yun. Napakalag nun. But yes, hindi ko naman sinasabi na napaka-perfect na to or okay na okay talaga to kahit anong gawin natin. Magkakaroon pa rin talaga kayo ng mga lags or delays pagdating sa inyong pag-gaming or even sa heavy multitasking. With just 3 GB of RAM, medyo mahihirapan talaga kayo mag-multitask dito guys. Kapag mag-switch kayo ng apps, maglo-loading talaga siya. Dahil nga again, mababa lang yung kanyang memory. Nakakalimutan niya kaagad. Now, tinest ko to sa Mobile Legends, Hawk, and Call of Duty. Dito guys, sa Mobile Legends, meron lamang siyang high graphics with high frame rate. Now, naalala ko dati, yung Tecno Spark Go 1, merong ultra graphics and super frame rate. So, maraming magsasabi na naman ito na nag-downgrade etong si Tecno Spark Go 2. But pagdating sa gameplay guys, not worrying about the settings, I think mas okay etong si Tecno Spark Go 2. Smooth naman yung aking gameplay dito. Hindi po siya naglalag, hindi po siya nagkakaroon ng frame drops, especially dahil nga wala pa tong laman masyado, like pagdating sa iba't ibang mga apps, hindi ko pa talaga napuno yung kanyang storage. That is why fresh na fresh and okay na okay talaga siya pang gaming dito sa aking testing. That is why sinasabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng konting difference sa kung anong na-experience ko ngayon and kung ano yung may experience nyo in the long run. Syempre, dahil nga gagamitin nyo as main phone nyo talaga, mas marami kayong magagawa, mas mapupuno yung storage nyo. Unlike sa akin, na tinest-testing ko lang talaga yung mga dapat kong itest
testing like gaming, hindi ko talaga siya napupuno and fresh na fresh pa talaga yung feel kapag ginagamit ko siya ngayon. So okay na okay siya pagdating dito sa aking Mobile Legends, pero hindi ko sinasabing magiging okay na okay pa rin pagdating sa inyo kapag matagalan na. Now dito naman sa Hawk guys, meron tayong Ultra graphics with high frame rate. Medyo na-disappoint ako dito dahil nga yung iba ay meron ng ultra. But yes, playable pa rin naman siya. Mag-enjoy pa rin kayo dito and hindi rin siya masyadong naglalag. Sa Call of Duty naman, na-disappoint din ako dahil nga low graphics with medium frame rate lamang siya. And yung ibang mga katulad niya ng processor ay meron ng medium high. So nakakapagtaka lang talaga kung bakit hindi pare-parehas yung settings pagdating sa gameplay kahit na pare-parehas lang naman yung kanilang mga processor. But yes, makakapaglaro ka pa rin ng Call of Duty dito, makakapatay ka pa rin ng mga kalaban, and also mag-enjoy ka pa rin with a 3,000 pesos na smartphone. Perfect na perfect to para sa mga batang naglaro o di ka naman sa mga matanda na hindi na talaga kailangan maglaro. Gusto lang na mag-Facebook, Sockmed, manood ng diba? Okay na to para sa kanila guys. Sa mga heavy gamers naman, no, I don't think so na ito ay para sa inyo. Pero sa mga casual gamer lang, like hindi naman talaga seryoso pagdating sa paglaro or pagpaparank up, okay na to guys. Legit. Magagawa mo na yung mga gusto mong gawin with this phone. Now, let's talk about the battery of this phone, which is 5,000 mAh with 15 watts of charging. So kapag mga casual user lang kayo, hindi talaga kayo mga heavy user, aabot ka talaga ng 1 day with this phone. Pero kapag tuloy-tuloy na paggamit ng data habang nag-gaming, around 6 to 7 hours ka lang with this phone. Now, sa charging naman, medyo mabagal to guys. Kapag ginamit mo yung kanyang 10 watts na charging brick, around 2 hours and 40 minutes mong matcha-charge etong phone na to. Ganun katagal. Pero kapag nag-upgrade ka naman ng 15 watts, matcha-charge mo na to ng around 2 hours. So, medyo mas mabilis ng konti. So far, pagdating sa kanyang presyo, okay na para sa akin yung kanyang battery and charging. Now, let's talk about the camera of this phone. So, eto guys, ay merong 13MP main camera and 8MP selfie camera. So far, medyo na-surprise ako dito guys. Dahil nga, as you can see, okay naman yung aking mga nakuhang pictures dito, especially kapag meron kong enough lighting. Natural siya, makikita mo talaga dito na hindi ako beautify and sinoshow nyo rin kung ano yung tunay na color ko. Okay na okay to, especially kapag kukuha ka ng malarawan ng mga products or even sa mga lugar na pinupuntahan nyo. Para sa akin, great na to, pang my day, pang postin yung mga Sockmed. Hindi nila mahahalata na 3,000 pesos lang na smartphone yung ginamit mo pang capture ng photo. So yes, ganun kalupit yung camera netong Tecno Spark Go 2. Para nga siyang iPhone, di ba? So para ding iPhone yung kanyang result. Mga 50% ng iPhone. Maganda na yun. Na sa video quality naman nitong phone na to, makakakuha ka na ng up to 2K at 30 FPS, both main camera and selfie camera. Okay na yung kanyang quality dito. Sharp na rin siya. Medyo nakulangan lang ako guys dahil nga 30 FPS lang. And also, wala rin siyang AIS or OIS. In short, medyo maalog yung inyong mga videos kapag etong phone na to yung ginamit mo. So, kung meron ka mga stabilizer or ilalagay mo lang siya sa tripod at hindi na siya gagalaw, makakakuha ka na ng magagandang videos with this one. Pero kapag handheld tapos magbablog kayo, medyo maalog talaga yung mga videos na makukuha mo with this phone. But, dahil nga 3,000 pesos ang to, nag-adjust ako pagdating sa aking expectation and I'm pretty impressed with the results na nakuha ko with this phone. Okay na talaga yung kanyang mga videos guys. Legit. That is why, overall, pagdating dito sa camera nitong phone na to, for just 3,000 pesos, amazing na to and meron siyang malaking storage. That is why, marami rin kayong mga photos and videos na makukuha. Now, pag-usapan naman natin yung best feature na etong si Tecno lang yung meron. Even yung mga mamahaling brands, yung mga flagship phones, walang ganito. Let's talk about the free link or free call without signal. With this feature, kapag meron kang other phones na Tecno rin, like for example, the Tecno Pova 7 or the new Tecno Spark 40, meron ka ng free call kahit walang signal or kahit na walang SIM. Ganun kalupit. So, etong dalawang phone ito guys ay walang SIM currently. Tap lang natin itong free link na app. Makikita nyo naman dito guys, nakita niya kagad yung Tecno Pova 7. And kapag i-click natin yung call button dyan, tinatawagan niya na. And here it is. Hello? So, free calls ka na kahit walang signal, walang SIM, walang subscription, walang bayad, walang lahat. Grabe to. Legit. Na-imagine ko na yung mga tao nakatira sa bundok o di ka naman yung mga walang signal talaga sa probinsya or kapag merong bagyo, merong power outage, magagamit mo to pang tawag, pang text, para pang contact sa inyong mga pamilya. Ganun ka-amazing tong feature na to guys. Wow. As long as yung pamilya nyo rin ay gumagamit ng mga Tecno. Kapag hindi kasi, hindi pwede. So kung merong Tecno Pova 7 yung papa mo, merong Tecno Spark Go 2 yung mama mo, makaka-enjoy na sila ng free link, free calls without signal. Ganun kalupit. Tapos currently, walang limit na nila guys
si Tecno guys, like ilang months or kung merong limited time, walang ganon. The only limit na meron tong feature na to is yung distance. So according to my research, magma-max out po siya ng around 500 meters to 1 kilometers. So kapag mas far away pa sa 1 kilometer yung tatawagan mo, hindi na po pwede itong feature na to. Example, ako nandito sa Cebu, tatawagan ko yung nasa Manila, hindi po pwede yon. Pero kapag malapit lang naman dito sa syudad, magagamit ko pa rin etong feature na to. As long as masiset up mo muna silang dalawa para na silang radyo. So na-amaze talaga ako dito sa feature na to. Even sa mga mountain hiker dyan, yung ibang mga smartphone kapag walang signal, hindi na makakatawag. Eto, makakatawag pa rin. So this is the only and best feature na nandito kay Tecno Spark Go 2. And hindi mo to mahanap sa iba't ibang brand. Kahit yung mamahal pa, walang ganito. So overall, marirecommend ko ba etong si Tecno Spark Go 2? Well, definitely yes na yes. Pagdating pa lang sa kanyang free-link feature, okay na siya. Even pagdating sa kanyang build, napakatibay na. Sa display naman, okay na rin, decent na rin siya. And sa camera niya is again, maganda na rin. Also, yung kanyang storage is malaki na. That is why overall for me guys, halagang 3,000 to 4,000 pesos, the Tecno Spark Go 2 is worth to buy. Pero kung gusto niyo namang i-compare ko dito kay Infinix Smart 10, comment lang kayo down below. Ko-compare ko sila comprehensively and sasabihin ko sa inyo kung ano yung panalo every segment. Kung gusto niyo yun, again, comment nyo lang. Lastly, kung naghahanap kayo ng link kung saan nyo pwedeng mabili yung legit na Tecno Spark Go 2, huwag kayo sa mga scammer, sayang yung pera nyo, maglalagay ng link down below sa description box na direkta na sa Shopee. In that way, ma-enjoy nyo yung YouTube voucher ko and also, meron ding vouchers na available sa Shopee guys kung saan mas makakatipid kayo. I think medyo mas mahal to guys kapag sa physical store kayo bibili. So that is why kapag gusto nyo makatipid, check nyo yung link down below. So that's pretty much it for this video. I hope nag-share kayo. I am JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.